Hello guys! So, ikwento ko sa inyo yung pinakauna kong violation dun sa aking Facebook profile. Bale, monetize na ngayon nung time na yon sa in-stream ads. Bale guys, na-monetize ako halimbawa ngayon, then after 3 days nga, ay na-demonetize ako agad. Diba ang saklap kasi parang ang saya-saya mo na nun at sobrang excited ka na diba na makita nga na meron na ngang ads yung mga videos mo, tapos bigla-bigla ba naman na binawi. So naiyak talaga ako nun guys kasi syempre diba ang sakit-sakit nun. So bale nga guys, ang ginawa ko nga nun is dahil hindi ko naman alam, wala akong idea, clinic ko agad yung request review. So mali yun guys ha, mali. Kapag nakareceive kayo ng ganong violation, wag nyo munang i-click yung request review. So, ito muna yung gawin nyo guys. I-review nyo muna yung mga videos nyo, yung lahat, yung long videos, yung reels nyo. I-review nyo doon kung saan ba sa tingin nyo inisip ni Meta na hindi nyo yung sariling video. So, sa akin naman guys, bale, aminado ako na meron akong, may mga dahilan nga si Meta. Kumbaga may katwiran siya, nabigyan nga ako ng violation na yon. Bakit? Kasi unang-una guys, mahilig kasi ako gumawa ng mga videos na kung saan kumukuha ako ng clips sa ibang platforms, then pinuputol-putol ko lang ito, then tatabihan ko ng video ko. So ayaw din nun ni Meta. Kumbaga, kung sakali man nagagawa kayo nun, is ayusin nyo talaga yung pagkaka-edit. Yung tipong parang sa inyo talaga yung video, although hindi naman yung parang sa inyo, yung hindi siya lalabas na halos kinopya nyo lang doon sa pinagkopyahan nyo. So gawin nyo ng maraming alterations, maraming pagbabago, ganon. So ikalawa nga guys doon is yung meron kasi ako mga videos noon na nai-upload na doon sa isa kong account, na binura ko lang doon, then in-upload ko doon sa bago kong account. So, yun pala ay bawal din sa kanya. Dapat pala, hindi ko na yun in-upload. Dapat pala, hindi ko na lang yun dun binura at in-upload nga dito sa aking new account. Ikatlo naman guys, is yung marami akong hininging video sa kapatid ko na hindi ko naman siya tinanong kung na-post niya na yon. Although hindi niya pa naman talaga na-post sa reels niya or sa videos, pero na-my day niya na pala. So, kinonsider din yun ni Meta na unoriginal, na hindi nga sa akin. Na hindi naman nga talaga yun sa akin dahil sa kapatid ko nga yun. So, yun yung tatlong bagay nga guys na para sa akin ay naging dahilan ng pagkakaroon ko ng unoriginal. Una nga, ulitin ko lang, una is yung pagkukuha ng mga clips sa ibang platforms. Ikalawa is yung pag-re-upload ng mga videos na naipost ko na sa isa kong account at pinost ko ulit dito sa new account ko. At ikatlo nga, yung paghingi nga ng video sa kapatid ko na mga videos na hindi ko alam ay na-MID niya na nga pala. So yun na nga guys, dahil nga clinic ko nga yun, agad-agad yung request review nang hindi nga, walang ginagawa muna, so hindi nga na-approve yung aking request review. So after 2 weeks nga ay may lumabas na request another review. So bago ko din ulit clinic yun, chinek ko muna ulit yung mga videos ko at sobrang dami-dami ko talaga guys binura. Alam nyo ba, nung time na yun, nasa 130 na yata yung real videos ko nun. Long videos ko nun is parang konti lang naman, mga 10 ganyan. Then yung reels ko guys, after ko magbura, alam nyo ba kung ilan na lang? Nasa 80 plus na lang. Sobrang dami-dami ko talagang binura. Kasi hindi ko na nga alam kung alin ba talaga doon. Kasi wala naman siyang sasabihin, 'di ba? Parang sa sarili mo na lang 'yon. Kung alin yung buburahin mo, kung alin yung sa tingin mo na inisip niya. Kasi gusto ko nga nag-hope ako na kapag nag-request ako ng another review ay igagrant niya na nga at ibabalik niya na nga yung tools ko. So ayun na nga, nung nalinis ko na nga ito, nagkabura-bura ko na ganyan,
Nag-request another review na nga ako. Then, after 1 day lang guys, ibinalik niya na nga yung aking tools. Nakalagay na doon, review completed, at nawala na yung aking violation guys. So, ganun ang gawin nyo. Huwag kayong ma-excite agad-agad ng request review na yan. Lilinisin muna, linisin nyo ng mabuti. Marami kasi nagsasabi guys na sobrang tagal daw yung unoriginal. Sa akin, sobrang bilis lang kasi yun na nga, 2 weeks lang. 2 weeks and 1 day. Naibalik siya sa akin. Bale, nung time na demonetize ako, syempre nakakatamad, diba? Pero, ang ginawa ko guys, kahit demonetize ako, hindi ako nagbago. Yung, naging active pa din ako sa pakikipag-engage, sa pakikipagkwentuhan sa mga followers ko, ganun. Parang walang nagbago. Kahit nga na sobrang sakit nga yun sa pakiramdam na ganun nga na na-demonetize ka. Sabi ko, papatunayan ko kay Meta na deserve ko nga ng second chance. So, ayan nga. Grinant niya din yung second chance sa akin. Kaya lang nga guys, yun na nga. After 1 month yata, after 1 month nga, dun sa isa kong video dito, nagkaroon na naman ako ng another violation. Panoorin nyo na lang yung isang video ko dahil mas masakit at mas masaklap na violation guys yung naranasan ko. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye!